Nagdududa ang ilang senador sa timing ng pagpapirma sa People's Initiative para sa Charter Change. At kapag hindi raw naagapan ang tensyon ng Senado at Kamara dahil sa tsatsya, maaapektuhan ang taong bayan. Narito ang aking report. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo kaninang hapon, kinwestiyon ni Senador Jinggoy Estrada ang timing ng People's Initiative para sa Charter Change o pag-amyenda sa saligang batas. Kaduda-duda raw ito dahil parating na ang midterm elections. Pushing for tsatsya at this time, when midterm elections are just around the corner, is not only untimely, but also a blatant disregard of the people's mandate. Why does there seem to be a rush to tinker with our Constitution? May hinahabol ba tayong deadline? Binanatan din ng senador ang umano'y nangyayaring signature buying. Biro pa nga niya. Imbis na idiretso sa taong bayan yan, merong konting suhol, kumbaga. Well, I do not want to use the word bribery kasi na-allergic ako rin sa salitang bribery. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, malinaw na gustong lusawin ng People's Initiative ang boses ng Senado sa tsatsya. Sa People's Initiative, isinusulong ang magkasamang pagboto ng Kamara at Senado. Kung ipipilit yan, lalamunin ng mahigit 300 kongresista ang boto ng 24 na senador. Dismayado kami sa People's Initiative dahil makikita natin doon by voting jointly, tinanggal mo yung check and balance system ng ating konstitusyon. Hindi na nga ito People's Initiative, peso initiative na ito. Kapag nadumina ng Kamara ang Kongreso, kahit pa sabing economic provisions lang ng konstitusyon ang babaguhin, kung biglang magbago ang ihip ng hangin at galawin na rin ang political provisions, gaya ng pag-extend ng termino at pagpapaliban ng eleksyon, mawawala ng kontrol ang mga senador. Kaya pakiusap ni Senator Ronald Bato de la Rosa kay House Speaker Martin Romualdez, tanggalin lang nyo yung voting jointly. Okay na kami, mag-usap tayo kung anong gusto ninyong mga amendments. Huwag lang nyo kaming i-castrate. Pangamba naman ni Senator G.V. Ejercito at Senator Win Gatchalian sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng Senado at Kamara. Pag nagbangayan ang mababang kapulungan at ang Senado, magkakaroon tayo ng political crisis. Walang batas ang ma-approve. Baka yung budget hindi rin ma-approve. Maraming serbisyo ang masasakripisyo. Dagdag pa ni Gatchalian, dapat patuloy na mag-usap ang mga lider ng Senado at Kamara. At higit sa lahat, dapat daw mamagitan sa issue si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kapatid, may Anlos Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.